Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita na may malaking epekto dito sa mundo ng crypto. Kamakailan lamang sinabi ni US Treasury Secretary Scott Bessent na nakatutok si Pangulong Donald Trump sa pagpapababa ng interest rates. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para kay Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies? Makakaapekto ba ito sa presyo ng crypto? At higit sa lahat ay ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ng US Treasury Secretary na si Ginoong Scott Bessent. Sa isang panayam sa Fox News noong March 4, 2025, sinabi ni US Treasury Secretary Scott Bessent na nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Trump sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan po ng iba't ibang paraan. At isa na po rito ang pagpapababa ng interest rates. Para sa maraming crypto enthusiast, ang ganitong pahayag ay isang positibong balita. At bakit? Ito po ay dahil kapag bumaba ang interest rates, kadalasan ay tumataas ang presyo ni Bitcoin at maging iba pang mga crypto assets. Ngayon ay bakit nga ba may koneksyon ang interest rates kay Bitcoin at sa crypto? Upang mas maintindihan natin ito, kailangan po nating tingnan kung paano gumagalaw ang market. Kapag mababa ang interest rates, mas nagiging mura ang pagpapautang ng mga bangko. Ibig sabihin, mas marami ang nakakahiram ng pera para sa negosyo, investment at iba pang mga gastusin. Dahil dito, nagkakaroon ng mas maraming liquidity o daloy ng pera sa market. Sa ganitong sitwasyon, mas dumarami ang mga investor na naghahanap ng mas mataas na kita at isa sa mga pinakamalaking benepisyaryo nito ay ang crypto market. Sa madaling salita, kapag mas maraming pera ang umiikot sa ekonomiya, mas mataas po ang posibilidad na pumasok ang kapital sa crypto market na siyang nagtutulak sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin at iba pang mga digital assets. Ngayon ay ano naman po ang pagkakaiba ng interest rates ng Federal Reserve at ang 10-year Treasury yield? Ayan. Meron po tayong isang mahalagang punto na dapat po nating linawin rito. Ang interest rates na tinutukoy po ni Ginoong Bessent ay hindi ang short-term rates na kinokontrol ng Federal Reserve, kundi ang 10-year Treasury yield. Kaya ano nga ba ang kaibahan nito? Yan, umpisan po natin sa Federal Reserve interest rates. Ito po ay ang short-term borrowing cost ng mga bangko. Kapag bumaba ito, mas mura ang pagpapautang at mas marami ang naliliquify na pera sa market. Ang 10-year Treasury yield naman sa kabilang banda ay ang long-term borrowing rate ng gobyerno ng US. Ito ang ginagamit na basihan sa mga loan tulad po ng mortgage at saka corporate borrowing. Sa madaling sabi, ang plano po ni Pangulong Trump na pababain ang 10-year Treasury yield ay may parehong epekto tulad ng pagbaba ng Federal Reserve interest rates dahil parehong nagpapalakas ito ng liquidity sa ekonomiya. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ito sa mga crypto investors? Kung babalikan po natin ang kasaysayan, makikita natin na si Bitcoin at ang crypto market ay malakas na umaangat kapag mababa ang interest rates. Halimbawa, noong taong 2021 na bull market, isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ni Bitcoin sa all-time high nito na halos $69,000 ay ang mababang interest rates. Maraming investors ang pumasok sa crypto dahil naghahanap po sila ng mas mataas na return sa kanilang investment. Ngunit noong taong 2022 na bear market, ang Federal Reserve ay naging agresibo sa pagtaas ng interest rates upang labanan ang inflation. At ang resulta, bumagsak si Bitcoin at ang buong crypto market. Kaya naman, kung seryoso talaga si Pangulong Trump sa pagpapababa ng 10-year Treasury yield, maaari pong magkaroon ito ng positibong epekto sa presyo ni Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies.
Ngayon ay ano po ang kasalukuyang reaksyon ng crypto market? Sa ngayon, kahit na may ganitong balita, hindi pa masyadong nagre-react ang crypto market. Si Bitcoin ay nananatiling nasa $84,000 na presyo, malapit sa kanyang recent lows. Maring naghihintay pa ang mga investor ng mas malinaw na action mula sa administrasyon ni Pangulong Trump bago po sila gumawa ng malalaking galaw sa market. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, para sa atin na may hawak kay Bitcoin o nag-hold ng Bitcoin at syempre maging sa iba pang mga crypto assets, ang ganitong balita ay isang bagay na dapat po nating bantayan. Kung talagang magpapatuloy ang trend ng pagbaba ng interest rate sa US, maaaring magkaroon ito ng bullish effect sa crypto market. Para po sa mga nagpaplanong pumasok sa crypto, ito po ay maaaring isang magandang oportunidad upang mag-position ng maaga bago po tuluyang umangat ang presyo ni Bitcoin. Ngunit tandaan, ang crypto market ay volatile, kaya mahalagang magkaroon ng tamang strategy at saka risk management. Para naman sa mga nagtitrade ng crypto sa araw-araw, maaaring makakita tayo ng mas mataas na volatility sa mga susunod na linggo, lalo na kung may mga bagong update mula sa US government. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa pangkalahatan, ang plano po ng administrasyon ni Pangulong Trump na pababain ang 10-year treasury yield ay isang potensyal na bullish sign para sa crypto market. Ngunit tulad ng anumang financial decision, dapat po tayong maging maingat. Hindi po sapat na umasa lang tayo sa balita. Dapat din nating pag-aralan ang iba pang factors na maaaring makaapekto sa market. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-hold o magdagdag ng crypto sa ating portfolio. Ngunit kung ikaw naman ay isang trader, bantayan po ang market movement at tiyaking may sapat kang impormasyon bago gumawa ng desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.